Ako'y natutuwa dahil ngayong araw, February 14, natupad na po yung pinaglalaban natin since September nung isiniwalat natin na napakaraming pera ng PhilHealth, 466 billion, pera pa doon sa 68 billion na net income nila at yung binibigay na subsidy ng government, napakarami nilang pera na naka-invest sa bangko. Ang gusto natin mangyari, gamitin itong mga pera para palawakin po yung benefits na binibigay sa ating mga kababayan. So, ngayong araw, February 14, effective na po ito. No? Ako ay overwhelmed. Talagang ako ay natutuwa, nagagalak. Pero hindi nga po ito nagtatapos dyan. No? Kasi ang gusto kong mangyari, ito ay temporary stopgap measure. Habang iniisa-isa natin yung more than 8,000 plus case rates na kailangang itaas. No? Hindi lang po 30%. Dapat may mga sakit po dyan na more than 30% or kahit na magdoble, mag-5 beses, katulad po ng cancer, ito po ay dapat walang limit. Dapat po full coverage. No? Kasi alam naman po natin na yung sakit po sa cancer, hindi po ito pwedeng installment. Kailangan po ito tuloy-tuloy na gamutan, tuloy-tuloy hanggang na ito po ay mahinto. No? Ang ating pong sakit sa puso, isa po yan, yung tinatawag na coronary artery or yung bypass, no? Coronary artery bypass, kailangan din po ito po ay full coverage. So, ilan po yan sa mga sakit na gusto natin po full coverage. Okay? So, anyway, pasensya na po kayo. No? Talagang passionate ako dito dahil nga po sa aking pag-iikot, talagang yan po ang isang hinaing talaga na naririnig natin sa ating mga kababayan. Yung pong problema nila sa kalusugan. Ang aking pong paniniwala, more than anything else, sunod sa pagkain, ang primary responsibilidad po ng ating pamahalaan o ng kahit anong pamahalaan ay ang kalusugan po ng ating mga kababayan. So yan